Filipino Aid Quarter 4, Week 3. Sana okay tayong lahat at manatiling ligtas sa tulong ng Panginoon. Handa na ba kayong matuto sa ating aralin? Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang ating pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto o MELC, Most Essential Learning Competency. Ang MELC ang magiging basihan sa ating tutuklasin sa ating aralin. Tara na, alamin natin ang pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto, ang nailalahad ang mahalagang pangyayari na napakinggan sa aralin. Ako si Teacher Ems ang kasama ninyo para tuklasin ang araling ito. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito ng aming pag-aaral. Pangunahan mo po kami at bigyan ng karunungan at katalinuhan. Pagpalain mo po ang mga guro, punong guro at lahat ng bumubuo sa DepEd. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan mga bata, bago natin tuklasin ang ating bagong aralin, balikan muna natin ang mga nakaraang pangyayari. Bakit isinulat ni Francisco Balagtas ang Florante at Laura? Tama! Ito ay bunga ng sakit ng loob na dinanas niya nang mabalitaan niya na si Celia, ang kanyang pinakamamahal, ay ikakasal kay Mariano Capule. Okay, dumako muna tayo sa panimula para sa unang gawain. Basahin o awitin ng awiting anak ni Fred Aguilar na naka-flash sa inyong screen. Mula rito, bumuo ng isang pangyayari sa isipan na naganap o nagaganap sa buhay ng isang tao. Tara, sabayan niyo ako, awitin natin. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Matapos nating umawit, naaliw ba kayo? Nasiyahan? Ano ang inyong naging damdamin? Kung ganon, meron ako ang ilang katanungan. Basahin muna natin ang panuto. Una ng patlang sa ibaba ng wastong sagot sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga titik na nasa loob ng panaklong. Ang awiting ito ay nagpapakita na ang patlang ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa patlang ng isang tao. Kung naisaayos ninyo ang ginilong titik at may kasagutang kapanganakan at buhay, ibig sabihin, tama ang inyong sagot. Sa pagpapaunlad, basahin at unawain ang talambuhay ng sumulat ng Florante at Laura. Talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuring na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-ibigan ng ika-19 na siglo
Ang Florante at Laura ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baltasar na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang noong April 2, 1788 ni Juana de la Cruz at Juan Baltasar sa Barrio Panginay, Bigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas, sa kaniyang karangalan, sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso sa kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa, kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo. At kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Colegio de San Jose. Noong 1812, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz, na isang bantog na Tondo poet, ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Hinamon ni Jose de la Cruz si Balagtas upang mapabuti ang kanyang pagsusulat, at noong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang musa na si Maria Asuncion Rivera nang lumipat siya sa Pandacan. Nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Si Balagtas ay pinabilanggo ni Mariana Capule, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan noong 1838 at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa Balanga, Bataan noong 1840, at pagkatapos ang 16 na taon ay naging Major Lieutenant at punong tagasalin ng hukuman. 2 taon matapos niyang makilala si Juana Chambel ng Oriang Bataan, sila ay nagpakasal noong Hulyo 22, 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Namatay si Balagtas noong February 20, 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak, sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Matapos nating mabasa ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar, ay natitiyak kong may nakuha kayong aral. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tatawagin itong offer ko, pagsunod-sunurin mo. Sa gawain ito, may mga kahong, may nakatalagang bilang na nakapaloob ang pangyayari sa buhay ni Kiko. Pagsunod-sunurin ang mga kahong may bilang. Tara na, simulan natin ang mga gawain. Narito ang mga pangyayari. Lumuwas si Kiko sa Maynila upang mag-aral. Nanirahan si Kiko sa Pandacan, Manila at dito nakilala si Maria Asuncion Rivera. Nakulong si Kiko dahil sa kasinungalingan ni Nanong Capule. Muling nabilanggo si Kiko sa sumbong na pagputol ng buhok. Isinulat ni Kiko ang Florante at Laura sa bilangguan. Napakahusay na pagsunod-sunod ninyo ang mga pangyayari sa buhay ni Kiko. Para sa pakikipagpalihan sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ang mga saknong sa ibaba mula sa Florante at Laura. Sabihin kung ano ang mahalagang pangyayaring nais ipaniwatig ito.
Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Unang saknong para sa unang tanong. Kung ipimalantik ang kanang pamatay at saka isalag ang pang-adyang kamay, maliliksing leon ay nangangalinlang kaya dinalaoy nangagumong bangkay. Unang tanong. Alin sa mga sumusunod na mga pangyayari sa Florante at Laura ang inilalarawan ng saknong na binasa? Kung ang sagot mo ay letter D, sa unang tanong, pagliligtas ni Aladdin kay Florante, tama ang iyong sagot. Anong kabiguan sa buhay ni Florante ang may malaking pagkakahawig sa kabiguan ni Balagtas? Tama pa rin ang inyong sagot. Letter C, pagiging biktima ng walang katarungan sa kamay ni Adolfo. Alin sa sumusunod na pangyayari sa Florante at Laura ang maaaring magturo sa atin na kailangan nating mag-ingat sa pagbibigay ng ating tiwala sa ibang tao? Mahusay! Letter C, pagtatangka ni Adolfo sa buhay ni Florante. Pangalawa, kung ano ang taas ng pagkadakila, siya ring lagapak naman kung marapa. Sa iyong palagay, anong klase ng tao ang pinatungkulan sa huling bahagi ng saknong 285? Okay, letter C, mga taong masyadong mayabang. Pangatlo, at saka madalas ilala ng tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban, isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Ang saknong na nabanggit habang kausap si Florante sa loob ng gubat, kung pagbabatayan ang nilalaman ng saknong ayon kay Aladdin, ano ang pinanggagalingan ng kabalitaang tapang ng isang gerero? Tama! Ang saknong ay nagpapahiwatig ang mga balita ng katapangan. Letter C. Tandaan natin, ang mahalagang pangyayari ay tumutukoy sa mga importanteng tala tungkol sa buhay ng isang tao. Bilang paglalapat, sagutin natin ang mga tanong mula sa mahalagang pangyayari sa buhay ni Francisco Balagtas. Paano nakapag-aral si Kiko pagdating sa Maynila? Mahusay! Siya ay nagtrabaho bilang houseboy sa pamilyang Trinidad. Ano ang dahilan ng pagkabilanggo ni Kiko? Siya ay ipinibalanggo ni Mariano Capule, isang maimpluwensya at mayamang kalaban sa pagmamahal. Ano ang huling hangarin ni Kiko para sa kanyang pamilya? Ang huling hangarin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Bilang karagdagang paalala sa inyo, bilang mga kabataan, hindi hadlang ang kahirapan upang kayo ay makatapos ang pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay, ngayon ay natapos nyo na mga gawain sa pagkatuto. Alamin naman natin kung paano kayo magtatala ng mahalagang pangyayari sa inyong buhay. Gumawa kayo ng inyong sariling talambuhay at makikita sa screen ang mga pamantayan para sa inyong gagawin.
Muli, maraming salamat at nakatapos na tayo ng ating aralin. Binabati ko kayo at umaasa akong magandang buhay ang sa inyo'y naghihintay. God bless us all!